Nagbibilad ako ng dahon ng sambong. Kasi ito lang ang hanap buhay namin dito. Pag natabas namin, ito ipatuyo namin. Tapos pag natuyo, i-deliver namin dyan sa bayan, sa baba, sa baryo, ipakilo. Drop road po kasi ito noon. Ngayon, nung nung nagawa na itong daan, dito na kami nagpapatuyo. Noon, nung rough road pa ito, hindi pa nakakakyat yung mga kulong-kulong namin dito, naglalakad lang kami. Sa Sitio Bakilan, Botolan, Zambales, ipinanganak si Meriam. Napunta po kami doon sa parting bundok sa looban. Doon kami nagtatanim at doon kami naghahanap buhay. Kagaya ng nagbibilad kami ng dahon ng sambong, gulay, kung ano-anong kalakal namin ang binababa dito sa bayan. Iiwan nila ito magdamag para matuyo. Alas 4 ng hapon, kinabukasan. Ibababa nila ang mga dahon para ibenta sa bayan. Dalawang beses sa isang linggo silang nagbababa ng kalakal gamit ang kolong-kolong. Mabato ang dadaanan nila pababa ng bundok. Tatlong sapa rin ang kailangan nilang tawirin. Dati po naglalakad kami ng 4 na oras papunta sa bundok. Ngayon po, bumaba na yung namin. Dahil kahit pa paano gumanda na yung daan. Kahit putol-putol siya. Mahigit 10 kilometro ang layo nila sa bayan. At mahigit 1 oras ang itinagal ng biyahe. Ginabi na po kami dahil medyo malayo pang pinanggalingan namin, saka nagbilad pa po kami. May kakanabaha. Tahapay uran tunangon. Sa bodega dinadala ni na Meriam ang mga dahon. Umabot sa 21 kilo ang naibenta nila. Ang bayad po nung lahat-lahat, 237. Yan po ang kinita namin sa 2 araw na nagbilad kami. Kung ibabawas ang gastos sa gasolina, 150 piso ang kita ng mag-asawa. Pinagkakasyahan na po namin yung kinikita namin dahil wala po talaga kaming pagkukuhan, kundi yun lang pang pagbibilad ng mga kalakal para maibaba dito, para may makakain kami. ₱80 ang gastos ni na Meriam sa gasolina kada biyahe. Mas malaki raw sana ang kita nila kung makatitipid sila sa gasolina. Opo, magkonsumo po siya dahil naputol po yung daan. Kaya pagdating po doon sa putol, nahihirapan yung tricycle, kaya malakas ang konsumo.
Delikado rin daw ang magpabalik-balik sa bayan, lalo kung umuulan. Madalas daw kasi ang pagguho rito. Pag malakas ang ulan, nagla-landslide siya pag malakas yung tubig. Dekada 80 nang ipatayo ng lokal na pamahalaan ng Botolan ang dating Botolan-Bamban Road. Pagdudugtungin sana nito ang mga probinsya ng Tarlac at Zambales. Before Mount Pinatubo, which was 1991, meron na sanang bukas na daan. During the time pa na mayor yung father ko, si Attorney Amor Deloso, mabubuksan na yung Botolan. At that time, Botolan-Bamban Road siya. But it will pass through Pinatubo. Nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, natabunan ito at hindi napakinabangan. So, nung i-inaugurate na, at that time, mga 1986 yata, o 87, nag-governor na siya, natapos na sana, bigla naman pumutok yung Pinatubo. So, lahat ng mga tulay, mga daan na asfalto, natabunan lahat. Hindi raw ipinagawa ang kalsada mula nang matabunan ito ng lahar. So, nag-propose sila na i-realign, meaning move the road opening from near the Mount Pinatubo area to farther north, which is a little bit farther, para kahit na magkaroon ng activity ang Pinatubo ay hindi maapektuhan yung road. Kaya umakyat ng konti ito farther north ng Mount Pinatubo. So that was early 1991, 1992. So from that time on, malalaman lang namin na, more on proposal, syempre mahaba ang pag-aaral, gano'n. 2010 inilipat sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagbuo ng bagong plano para sa kalsada. Mula sa dating Botolan-Bamban Road, tinawag nila itong Kapas-Botolan Road. There is no existing roads, so it is a missing link. This is a missing link connecting the province of Tarlac through the western portion ng Zambales. Iniwas ito sa Mount Pinatubo at idinaan sa Zambales Mountain Ranges. 2016, pinondohan ng DPWH ang pagpapagawa ng mahigit 66 na kilometrong kalsadang magdudugtong sa Tarlac at Zambales. Mahigit 8 bilyong piso ang halaga ng proyekto. Ang halos 4 na oras na biyahe sa pagitan ng dalawang probinsya, iikli sa halos 1 oras at kalahati. Malaking bagay raw ito para sa ekonomiya ng probinsya. Kami po ang may beach, ang Tarlac, ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Halos wala silang dagat so yung accessibility nila sa amin. Pangalawa po, yun nga, yung goods namin, mas madadali namin makarating na Maynila, so mas mumura ang travel cost. At pangatlo po, yung mga mamamayan namin, kasi makakasave kami yata ng parang a little or more ng 2 hours na biyahe. So magiging mas mura, tapos mas magiging accessible kami sa mga turista. Mas aasenso raw sana ang mga nagnenegosyo kung magagamit na ang Kapas-Botolan Road. Mas mabuti po yung matapos yung daan para po diretso na kami. Para yung karakal namin hindi ma-stranded doon sa bundok. Hindi na rin dadaan sa lahar ang mga residente. Siyempre po, yung ginagawang daan ngayon, napakalaking tulong sa amin kung matatapos. Kasi kami po nasa dulong-dulo kami, palis kami, 2 hours na lang bago mag-Tarlac. So pag natapos po siya, napakabilis na ng transportation namin. Magiging malaking pakinabang yan, ma'am, lalo na pag bagyo. Kasi imbis na susuong kami sa mga tubig na malalalim, dito na kami sa taas dadaan. Malaking tulong po kasi lalo pag tag-ulan, hindi na kami dadaan sa may tubig po.
Mahigit 8 bilyong piso ang halaga ng Capas-Botolan Road. Noong 2016 ito pinondohan ng Department of Public Works and Highways Region 3. Pagdudugtungin ito ang mga probinsya ng Tarlac at Zambales. Siyempre, pag mas malapit kami na ma-access, mas madali na mag-invest yung mga, let's say, businesses. So, makapagtayo siguro dito ng makapagtatag ng maraming trabaho. Bubutasin ng daan ang bundok ng Zambales. Mahigit 66 na kilometro ang haba nito. 2022 pa inaasahang matatapos ang Capas-Botolan Road, pero ngayong taon pa lang nasira na ang ilang bahagi nito. Pitak-pitak na ang ilang bahagi ng kalsada. Tumumba na rin ang ilang poste sa gilid. Sira na rin ang mga concrete guardrail o iyong mga harang sa gilid ng kalsada. Ayon sa DPWH, 2 beses nang nasira ang bahaging ito ng kalsada. 2018, gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada, kaya bumigay ang concrete pavement nito. Nasira daw ito sa lakas ng tubig ng mga nagdaang bagyo. Right after nung tagulan po, nakita na po namin yan. So, agad naming inano yung attention ng contractor at actually nauna silang nakakita. Tapos sinabi naman nila, i-repair po nila. Northern Builders ang contractor sa bahagi ng kalsada na nasa Tarlac. GVDPM Construction Corporation at Roma Construction naman ang sa Zambales. GVDPM Construction ang nangangasiwa sa nasirang bahagi ng kalsada. Rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC ang GVDPM Construction Corporation. Lisensyado rin sila sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. AA ang lisensya ng GVPDM sa PICAB. Ibig sabihin, pwede itong humawak ng mga proyektong 150 million hanggang 225 million pesos. Inayos daw ng kontraktor ang nasirang bahagi ng kalsada. Siyempre, investment na namin yan. So, ang tendency, para mabayaran kami, is i-re-redo na namin yan. So, which is ginawa na namin. So, hanggang pinaprocess na nun yung billing na, so umokay na kami. And then, after a while, siguro dumating yung mga 5 bagyo plus habagat nung bandang July po ata yun. So, doon na naman, nasira na naman siya. So, nandyan na yan. So, ang tendency, gagawin na naman namin at the expense namin yon, at the contractor's expense. So, walang babayaran ng gobyerno, basta i-re-redo lang namin. Sa mga dokumentong ipinasa ng GVDPM Construction sa DPWH noong bidding, nakalista si Botolan Mayor Doris Maniquis Herizano bilang stockholder. Paglabag ito sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa batas, dapat nagbibitiw sa anumang negosyo ang sinumang opisyal o empleyado ng gobyerno. Dapat ding mag-divest o ilipat ng sinumang opisyal o empleyado ng gobyerno ang bahagi niya sa negosyo sa ibang tao. Dapat habang sila ay may katungkulan sa gobyerno, magda-divest sila ng mga interest nila. So, dapat give up muna niya yung shares niya. Well, pwede niyang i-transfer sa mga kamag-anak niya para hindi siya maging aktibong member doon. Pero kung hindi man conflict of interest, halimbawa, nag-divest na siya, pero napunta sa kamag-anak niya, yung mga shares niya, o kaya yung posisyon doon sa isang kumpanya, meron pa ring issue ng ethics at saka delikadesa na makikinabang din ang isang kumpanya na may kamag-anak ka na nandun sa kumpanya na yon.
Aminado si Mayor na stockholder siya ng GVDPM pero wala raw siyang kinalaman sa proyekto. Ang conflict of interest kasi pagka po may kinalalaman ng munisipyo sa pag-award, sa proseso ng bidding, hindi naman po pondo ng munisipyo at hindi rin po kami ang nag-i-implement, hindi rin kami ang nagpa-bid. National project po yun. At nung ako po ay nag-mayor na, although stockholder ako, hindi naman pwedeng maalis yun, pero hindi na po ako pumasok sa pangontrata dahil alam ko nga bawal yun. Ang managing officer daw ng kumpanya ang sumali sa bidding. Ako yung ma-interest sa project po, na dito naman sa Region 3 naging project niya. Since na public bidding naman siya, kaya ako nag-participate. May benefit silang makukuha doon, so kikita rin sila doon. So yun yung conflict of interest. Kasi kung public official ka, dapat hindi ka kikita doon sa government transaction na yun. Ipinasuri namin sa isang eksperto ang sirang bahagi ng kalsada. Hindi na ikaw compact pag bato. Ayon sa eksperto, posibleng hindi raw siniksik ng maayos ang lupa bago patungan ng konkreto, kaya't pinasok ito ng tubig. Pag tag-umpisa magkarak ang kalsada, papasukin ito ng tubig at yung tubig at papasok din sa ilalim ng lupa. Paghahanap na yun ang dadaluyan niya, continuously ano na yun, wash out, maaaring may wash out yung ilalim. Ayon naman sa kontraktor, siniksik daw nila ng maigi ang lupa. Nakompak naman po namin. Kaya lang kasi ma'am, nangyari na yung pagkakasira niya, yung nakita namin. Kung nakarating po kayo ng lugar, medyo paganan po yung daan. So yung runoff ng tubig po is napakalaki. Huge volume po yun galing sa bundok. And then, yung unang design kasi para doon, yung shoulder niya, gravel shoulder lang. Hindi naman siya sarado na konkreto. So doon siya nag-penetrate, kaya siya nawasa. Hindi raw ito maiiwasan ayon sa DPWH. Hindi raw kasi nila kayang planuhin ang takbo ng tubig kung malakas ang ulan. Nakikita nyo naman ang terrain. Once kasi na bumaba yung tubig, malakas siya, tapos may nanggaling na debris, galing ng bundok, pwede po siyang manira talaga. The province of Tarlac and sa isinagawang feasibility study noong 2015, pasado sa soil analysis ang lupang pagtatayuan ng kalsada. Maganda naman yung characteristic ng soil. Ang ano lang yung mga slopes, kasi makikita mo kung minsan may mga portion na so ini-stabilize namin yung mga slopes. Walang maayos sa drainage system ang ibang bahagi ng kalsada. Unang-una yung drainage system. It must be designed prior to embankment. Dapat nauna siyang ilalagay, pati yung mga culvert as per code requirements natin, dapat nauna siyang ilalatag bago tayo magtambak. Ayon sa contractor, sinunod lang nila ang plano ng DPWH. Hindi namin na-predict, ma'am, dahil gawa nga na sabi ko, as per plan kami gumawa, nasa design naman nila, mas napag-aralan ng public works, ng owner ng project. So, sinunod lang naman namin siya. Kaya lang, gawa nga na sabi ko sa'yo, may mga hindi naasahang pangyayari kasi tulad noon, yung habagat nga na dumaan. Nagtatanga kami, may kalakasan eh. Aminado ang DPWH na may pagkukulang sila sa plano at monitoring ng proyekto. Pag po tag-ulan, lumalaki yung tubig, wala pong makakadaan, ma'am. Kahit yung mga locals dito, pwede silang magpatutuo sa inyo. So, pag mga panahon na yon, hindi kami nakakatawid, hindi kami nakakapunta rito. Kung nakakatawid lang kami, pati yung sa contractor, baka maiwasan yung mga ganitong problema. Marami pang paraan na test na pwedeng malaman kung capable mag-erode yung existing na soil through yung surface runoff test, ginagawa natin. And then may mga makabago ngayon na software na ginagamit to technology na mo-model mo yung profile, and then together with the property of your soil, malalaman din doon kung mag-erode, potentially mag-erode yung lupa. Mahigit 2
bilyong piso na ang inilalabas na pondo para sa buong Capas-Botolan Road. Mahigit 6 na bilyong piso pa ang pondong ilalabas sa mga susunod na taon. Pagkakasyahin daw ng DPWH ang natitirang pondo para tapusin ang proyekto. Actually ma'am, yung sa standard, siyempre dapat hindi nasisira eh. Pero kaya nga ma'am, gagawin yung karampatang koreksyon bago siya para makapasok sa standard. May ano naman po yan, mayroon namang warranty ano yan, i-repair talaga. Tapos po, kahit pa ma-turnover na siya, magme-maintain, mapupunta na siya sa maintenance program ng government nun. Mas tututukan na raw ng DPWH ang proyekto. Close supervision kami, tinitingnan namin, inaano namin lahat ng anggulo, at pipilitan po namin, sabot naming makakaya, hindi na mangyari sa susunod. Maraming proyektong gaya ng Capas-Botolan Road ang nasisira o naaantala dahil sa panahon. Pero maaari itong iwasan kung masusing pinag-aaralan, tinututukan at pinaghahandaan. Dapat ay 3 taon nang tapos ang punong bridge sa San Fernando, Romblon. Mas mahaba pa yata sa San Juanico Bridge eh. Kasi ilang taon may ito, hindi pa napupurma eh. So, the longest bridge ito talaga. Oo, ay longest talaga. Kung tutuusin, hektarya na yan. Ang haba ng tulay. Sa ngayon, ang haba na. Mga 5 years na eh. Disyembre 2016 pa ito dapat tapos. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Halos 70 milyong piso ang pondo para rito. So, actually sa ngayon, in-overview ng tulay na magkaroon sa yung description niya kung gaano kalaki siya, kung gaano kahaba. 75 meters ang haba ng tulay. Sa kasalukuyan, mga poste at patungan ng biga pa lang ang naitatayo. Sa tagal nitong matapos, ika-6 na project manager na si Engineer Percival D. Aquino. Gumawa ho kami ng cut-up schedule which is ang target ho namin is December 31, 2019, this year. Na sana nga ho may sabit po namin yung 12 girder na dineclare po ng DPWH ng implementing agency na ito po ay under specs. RK Construction and Supply ang kontraktor ng proyekto. Rehistrado ito sa Securities and Exchange Commission o SEC. AAA ang kategory nito. Pwedeng tumanggap ng proyektong 225 million pesos pataas ang halaga. Naantala ang paggawa ng tulay dahil mali raw ang materyales na ginamit ng kontraktor para sa mga biga. Ito ang patungan ng mismong tulay. Bato at saka yung buhangin. Kasi yung bato is, kung di naman ako sigurado, kasi pang-6 na rin akong engineer dito, kung saan nila kinuha. Which is beforehand, sana, naki-coordinate din ho yung pinalitan kong engineer dito sa DPWH. Sa hammer test, mixture test, at micro-coring test na ginawa ng DPWH, hindi pumasa ang mga biga. Ibig sabihin, hindi nito kayang buhatin ang tulay at ang mga sasakyang dadaan dito. Gumamit ang kontraktor ng buhangin at graba na hindi angkop sa tulay. Hindi ko sinasabing, yung materials, sabi standard po siya. Pero hindi ho ginawa ng
SOP, Standard Operating Procedure, nung na-assign na engineer dito. Kasi kung sakasakali na sinabihan niya yung DPWH na magbubuhos siya, sigurado ang DPWH mag-a-advise yan na saan mo kukunin yung bato. Magtatanong yan, mag-inquire. Lahat ng materyales para sa proyekto kailangang pumasa muna sa pamantayan ng DPWH. Masado siya ito. Kaya lang, dahil sa ulan na nagbabagong properties ng materialis natin. So, hindi natin malaman kung ano siya, kung suitable na siya o hindi pa. Ipinasuri namin ang mga biga sa municipal engineer ng San Fernando na si Joaquin Batigas. Napansin niya ang maling materyales na ginamit sa mga biga. Mahina ang kalidad nito. Ito, kung nakita nyo ito, ay mas marami ang buhangin kaysa graba. Kaya hindi umabot sa required strength ng materyales ang concrete. At saka yung graba na ginamit nila, hindi crush. Kinuha lang kasi ito doon sa tabing dagat siguro. Ayon sa eksperto, crushed gravel o iyong basag at magagaspang na bato ang dapat na ginagamit sa paggawa ng tulay. Ito yung graba na pasado sa material testing dahil hindi makinis ang kanyang tabi, no? Dahil pag makinis kasi dumudulas lang, pero pag ganito sumasabit yung buhangin at saka yung semento. Kaya hindi basta-basta na-scour. Aminado ang kontraktor na nagkamali sila sa mga ginamit na material sa biga. Ilang araw matatapos. Yung strength po niya hindi maganda. Ito sana ang magagandang bato, ganito. Ganyan. Ang problema baka hindi mag-crack yung slab. Kasi maganda Maganda na yung bato niya, maganda na yung buhangin niya. Bigla na lang magbagsak yung biga. Yun ang nakakatakot. Wala hong warning. Sa ngayon, ginigiba na ang mga biga. Sasagutin ng kontraktor ang gastos sa halos 12 bagong biga. Tinatayang 12 milyong piso ang dagdag pondong kakailanganin para dito. Pinagawa namin ito at the own expense of ARKI. Wala hong gagastusin na rito ang DPWH o kay gobyerno ng Sibuyan. Sa ARKI na ito. Whether it will be a loss. Sabihin natin loss talaga na. Abala sa mga residente ang makupad na paggawa ng tulay. Ito ang pangunahing daan na nagdudugtong sa malalayong barangay ng San Fernando, papunta sa sentro ng bayan. Dismay na rin. Kasi ang tagal na rin halos mga 5 years na ito. Trabaho ay matagal. Paiba-iba kasi ang kontraktor. Kasi yung mga bata na pumupunta sa school, kawawa rin sila pag bumabaha. Lalo na pag yung umaapaw na yung tubig. Minsan pa nga may na-aksidente dyan, nagbabangka sila. Siyempre po masama ang loob namin dahil sa aming mga anak or pamangkin at apo na hirap sa pag-aaral. Kailangan, gusto rin namin matapos na rin yan. Nang sa ganun, hindi na kami mangamba sa mga bata. May detour na ginawa ang kontraktor para pansamantalang daanan ng mga tao. Ang problema, lumulubog at nasisira naman ito kapag malakas ang ulan. Sa San Fernando, Romblon na lumaki si Mang Jennifer Riano. Sobrang hirap po yung naranasan namin dito. Noon pa, mahigit na siguro mga 5 taon na aming paghihirap. Hindi lang po kami na mga tricycle driver,
lahat po na halos dumadaan po rito ay talagang perwisyo po. Pati mga estudyante na dumadaan dito ay napipirwisyo. May 3 anak si Jennifer na nag-aaral sa Espanya National High School. Sige na. Araw-araw niya silang inihahatid at sinusundo. Ay minsan po, naranasan po ng mga anak ko na magbangka dito sa ilog na ito. Bangka na disagwan ay nakakatakot po. Sa pinakahuling ulat ng DPWH, 70.10% na raw ang actual accomplishment ng tulay. December 31, 2019 ito inaasahang matatapos. Ang masasabi ko lang, ewan kung ba't ganyan sa mahigit 5 taon na, ganyan pa rin ang plastada ng tulay na yan. Siguro naman sa kapabayaan siguro ng kontraktor. Pero ayon sa municipal engineer, malabo raw itong matapos ngayong Disyembre. Sa assessment ko, wala pang 70% yan. Dahil una-una yung girder at saka yung pavement, wala pa eh. Kaya medyo malaki pang trabaho yan. Hindi pa matapos yan actually ng 3 months siguro. Aminado ang kontraktor na hindi matatapos sa oras ang tulay. Undeniably, hindi ho namin kaya. Kaya nga ho, gumagawa na naman ho ako ng cut-off schedule. Na talagang, kasi yung cut-off schedule na December 31, talagang nung pinag-aralan ko naman po yung balance of works po namin dito, hindi ho talaga kaya. Hindi pa sinisimulan ang paggawa ng mga bagong girder o biga. Hinihintay pa raw kasi ang pagdating ng panghalong buhangin mula sa Mindoro na gagamitin para dito. Aprobado daw ng DPWH ang mga materyales. It was supposed to be delivered this weekend, last weekend. Nangyari lang kasi may bagyo. Siguro yung barge na magdadala doon, we're not allowed to go to travel. Posibleng ma-blacklist daw ang kontraktor kung hindi matatapos ang tulay sa itinakdang petsa. Kasi ang kanilang commitment is supposed to be at December 31 of this year. So pagka hindi nila natapos yun, within this year, there will be a charge with liquidated damages, and also there will be blacklisted, whatever the decision of the management. Hindi raw maaantala ang proyekto kung tinututukan ito ng maayos ng DPWH. Dapat ay lagi sila dyan nakamonitor, nagsusupervise ng ongoing activities ng contractor para ma-monitor talaga nila kung tama yung ginagawa, at saka bago buhusan nga yung mga gagamitin na kagaya ng girder, ay na-check na nila para hindi na ma-delay yung construction. Well, actually, wala akong nakikita pagkukulan ng DP. Kasi actually, pag binubuhusan yun, nandun naman ng mga tao. Tapos may mga testing naman siya. So, di na na-repulse siguro. May mga bagay na it happens, wala naman perfectong project. Oras, pera ng bayan, at kalidad ng buhay ng mga tao ang nakasalalay sa bawat proyektong tulad ng tulay. Kaya naman dapat hindi naaantala ang mga ito.
One-way lang ang lumang Magdiwang Bridge sa Magdiwang, Romblon. Kaya sa tabi nito, itinatayo ang bagong tulay. July 2015 ito sinimulan. Abril 2016 pa ito dapat tapos. December 31, ngayong taon, ang bagong deadline ng DPWH para matapos ang Magdiwang Bridge. Pero mga poste pa lang ng tulay ang naitatayo. May haba itong 180 meters. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Halos 70 milyong piso ang pondo nito. Nakakainis po kasi kung minsan nagkakaroon din ng traffic dito. Siyempre para maganda na yung bayan, yung tulay dito tsaka yung mga sasakyan tuloy-tuloy na din. Di naman masyado siya totaling abala kasi hindi pa naman nasisira yung kabilang tulay. Naantala ang proyekto noong 2015 dahil sa problema sa right-of-way. May mga bahay at poste ng kuryente kasi sa dulo ng itinatayong bagong tulay. Kasi hindi kasi kasama sa program of work yung pag-aalis ng poste. So, nag-negotiate siya, naniningil ng I think 180,000 yata per post. So the contractor do not want to pay for that such much. So after the negotiations, pumayag na nilipat din. Arky Construction and Supply ang kontraktor nito. Hindi rin mapakikinabangan ang mga bigang nagawa dahil hindi ito pasado sa pagsusuri ng DPWH. Hindi raw sapat ang lakas nito para buhatin ang tulay kaya't kailangang ulitin ang mga ito. Lahat ng project niya, before we start, we make sure that every materials available at site are being tested. So, may assurance yan. So, inaano lang natin. It so happens lang talaga na nag-fail siya. Siguro, ang kuwan namin natin kasi change of weather na rin. Kasi every time, nagagaling kasi sa bundok yan, yung mga materialis na yan. So, nag-change siya. Maaaring madumi na siya. Ayon sa isang civil engineer, mas maaantala ang tulay dahil sa mga uuliting bahagi nito. Well, oo. Kasi naka-per CTM tayo dyan. Kung yung isang stage ng trabaho hindi na-accomplish, ma-apektuhan the remaining. Yung pagkakaroon ng step-by-step process sa construction, magkakaroon ng delayed. Kapag nag-delayed ka sa unang stage, probably yan, delayed na the rest. Magkakaroon na talaga ng domino effect yan. Dismayado ang mga residente. Inis din ako kasi ang tagal-tagal na nga hanggang kailan pa ba ito matapos. Kung hindi ko naman alam kung ilang taon ang kontrata nito. Siyempre sila lang nakakaalam yon. At siyempre pag may gawa sila, maingay din sa amin. Hindi kayo makatulog mabuti. Nakakainis din nga ako kasi abala rin ho dito sa namin eh. Lalo na pag nakakatakot po kung magkaroon ng baha. Siyempre, yan? Magkakaroon ng sa tubig, bara sa tubig yan, di ba? Pinuntahan ng aming team ang site administrator ng JAPCON na namamahala sa mga heavy equipment ng proyekto. Dito namin nalaman na simula Hunyo ng taong ito, hindi pa bumibisita ang project manager ng proyekto. Wala naman daw problema kung walang project manager sa site, ayon sa DPWH. Meron silang engineer doon. Well, nandoon naman kami. So kami, lahat naman ang gagawin nila, always been monitored. Pero ayon sa isang eksperto, dapat na may isang project manager na nagbabantay sa proyekto. Kagaya ng pako yan na kapag walang martilyo, hindi pupukpukin ng martilyo, hindi babaon yan. Ibig sabihin, kapag yung mga workers na yan, hindi mo tinutukan, hindi mo instructuan, hindi mo tuturuan kung anong dapat nilang gawin,
ano mangyayari? Yung project, failure yan. Posible pa nga yan, hindi masunod yung actual na design ng mga dapat na gagawin. Sa kasalukuyan, 54% na ang actual accomplishment ng tulay ayon sa DPWH. Ayon sa eksperto, hindi maaantala ang tulay kung tinutukan ito ng maayos ng DPWH. Nangyayari, tenga na, hindi pa tayo sigurado. Kasi wala yung engineer na yun eh. Wala tayong resident engineer na pwedeng mag-dictate ano nga dapat gawin. Tutok yan talaga. Everyday yung pinupuntahan. Everyday kung anong mga problema, tinatanong namin. Pomporing, lahat naman yan, inaano namin lahat yan. Tinitingnan namin sila lahat. Malabo rin daw itong makumpleto sa December 31, 2019. Sad to say na yan, impossible na yan. Within 1 month span of time, hindi na ma-accomplish yan doon sa sinasabing December 31, 2019. Napaka-hirap mag-commit na sabihing matatapos yan. Napaka-imposible mangyari. Ayon sa DPWH, hindi pa masimulan ulit ang trabaho dahil hinihintay pa ang buhangin na gagamitin para sa mga biga. Ito ang kaparehong buhangin na gagamitin sa biga ng punong bridge sa San Fernando. Kung ako tatanungin ko, mas gusto ko siyempre mas matapos siya kaagad. Kung sila mas medyo nakakuha sila, mas lalo ako gusto ko na matapos siya kasi unang-una, mahirap din mag-supervise yung tatalo. Apat na isla kasi yan ang mga projects ko. So, it's only 1 and 2 of all projects. So, I want everything to be completed. Mahigit 2 linggo na kaming nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Arky Construction and Supply tungkol sa pagkaantala ng Magdiwang Bridge, pero hindi pa sila sumasagot. Posibleng parusahan, masuspinde o ma-blacklist ang kontraktor kung hindi matatapos ang proyekto. Pagkukulat, actually they are being given calibrated actions. Every time na may negative slippage sila, may calibrated actions sila na natatanggap. So, pagkakuha lang kasi, kakaroon ng instances, nagkakaroon din ng mga suspension orders regarding that. We hope that it will be finished in as soon as possible time. Pondo mula sa bulsa ng mamamayan ang ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan. Dapat natatapos ito sa itinakdang petsa para hindi maperwisyo ang mga taong dapat gumagamit nito.